Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin, itong si Digong. Para, mga kababayan, dyan din po sa video na yan na ipinakita natin kanina, mukhang nagpahiwatig na ito. Mukhang uurong na ang loko. Hindi ko alam kung ito ay totoo, mga kababayan. Kasi ang sinasabi niya po, ayaw niya na, matanda na siya sa politika, mukhang magwi-withdraw na. Pero yun nga ba ang totoo na magwi-withdraw na si Digong sa pagtakbo sa politika? Basahin ninyo yung, basahin natin po, mga kababayan, yung kanya pong pahayag hinggil po sa kandidatura niya bilang mayor sa Davao. Ito kasi nakakapagtaka eh. Hindi ko alam kung niloloko lang tayo nito, ginagago tayo. Kasi alam naman natin loko-loko talaga to eh. Wala kang dapat paniwalaan dito. Sabi nyo nga, sa 10 sinabi, 11 ang mali. Di ba? Oh. Teka lang ha. Ayaw na naman lumabas yung yung photos. Ayun. Ang liit ah. Ayan oh. Ito po ang sabi ni Digong, mga ka-GPnatics, na PRRD hindi natatakbo sa pagka-mayor ng Davao City. Count me out. I am retired. Hindi na ako babalik. Wala na akong babalikan. Ibigay ko na sa next generation, hindi ko na panahon. I am just waiting for kamatayan ko. Nako, kung hindi pa ngayon. Bakit kung inaantay mo pa ang kamatayan mo, bakit hindi pa ngayon? Ayaw ko na talaga. Leave it to God, ba? Mga kababayan. Ganito ba talaga pag mamamatay na? Tinatanong ko lang. Ganito ba talaga pag mamamatay na? Biglang sinasabi, leave it to God daw. Di ba? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Dinuduraan niya nga ang simbahang Katoliko eh. Ba't ngayon leave it to God? Hindi kailangan Duterte ang mayor. Yun naman pala eh. Diba? It could not be that way. Ako, tapos na ako. Ibigay ko naman yung chance sa iba, wala na akong maihingi sa Diyos. Palagay nyo mga kababayan, mga ka-GPnatic, style na lang ni Digong. Diba? Ako sa totoo lang, hindi ako naniniwala dito eh. Bakit ako maniniwala? Merong leave it to God. Wala na akong maihingi sa Diyos. Yung mga bagay na yan, wala po sa style ni Digong yan. Wala po sa bokabularyo niya na maniwala siya sa Diyos, na leave it to God. Na ang sabi pa niya, wala na akong ibang maihingi sa Diyos. Diba? Joselito Nahera, idol yung sinungaling, kakambal ng magnanakaw. Correct. Bakit yung paniniwalaan to? Alam nyo, maniniwala ako kay Digong pag sinabi niya talaga na I withdraw my candidacy. Talagang yung kukunin niya na. Diba? Yung kukunin niya na talaga as in yung kanyang papel doon sa COMELEC para maniwala tayo na talagang hindi na siya tatakbo. Pero yung style na ito ni Digong, mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, wala na silang pagkukuhanan ng pera. Sa bagay, kailan ba ang balik ng pagkakapris ng pera ng KOJC? January? Sana ma-extend pa, no? Para hindi na sila makakilos. Kasi palagay ko nahihirapan itong mga to eh. Alam niyo kung bakit? Kaya sinasabi niya na wala siyang pera. Wala po siya, tapos pinaplano niya na umatras. Kung totoo na pinaplano niya na umatras, wala nang pondo ito. Bakit? Mga kababayan, ang pera kasi ni Digong, ayon sa aking palagay, ang pera ni Digong naka-join account kay
Kibuloy. Dahil naka-freeze ang pera ni Kibuloy, freeze din ang pera ni Digong. Kung hindi makagalaw ang KOJC, hindi na rin makakagalaw si Digong. Diba? Hanggang ano ba? Hanggang February? Ma-extend pa yan, Ma'am Ange Reyes. Sigurado yan. Oh. Hindi sila pwedeng isipin ninyo mga kababayan, ayaw nga po nilang mawala ang Davao eh. Kaya nga siya ang inilagay bilang kalaban ni Carlo Nograles dyan. Nakakala nga natin si Migs no? Nagkamali ako doon. Akala ko kasi si Migs. Tapos itong si Digong, hindi rin siya umalis. Despite the fact na tatakbo talaga to dapat sa Senado. Pero bumalik siya doon. Diba? Ibig sabihin talagang they wanted to secure the seat ng pagiging mayor dyan sa Davao. Dahil kapag itong si Digong ay ang mga Duterte ay nawala. Diba? Pag sila nawala ng pwesto dyan, lalong-lalo na ang pagka-mayor, mga kababayan, mauungkat na ang lahat ng problema, lahat ng itinatago ng mga Duterte. Siguro yung mga nagsasabi sa akin, sir, hanggang ngayon nawawala pa yung mga kamag-anak namin. Baka pag nawala si Digong dito, makikita nyo na yung mga kamag-anak nyo. Kaya lang, sorry to say, Doc Peli Perez, sorry to say, maari nyo matagpuan yung mga kamag-anak ninyo. Kaya lang, hindi ko masasabi kung sila ay buhay pa. 'Di ba? Yun lang talaga ang statement na pwede kong ibigay. Pag nawala ang mga Duterte dito, maari nyo makita yung mga nawawala nyong kamag-anak. Kaya lang, hindi natin alam kung sila ay buhay pa. 'Di ba? Oh, Marie, shout out. Don Pulubi, digs are going to highway to hell right now. Mabuti pa siya, no? Alam niya yung address doon, tayo hindi. Oh. Hindi, kasi tingnan nyo magtataka ka eh. Oh, count me out. I am retired. Yung pagkakasabi, dito nyo na lang tingnan yan. Diba yung kay Pangulong Bongbong Marcos, he always says na si Pangulong Bongbong Marcos, after na sasabihin na ito ay nasa PIDEA, biglang sasabihin niya na ito ay mabait. Bigla niya sasabihin na wala daw ito sa PIDEA list. Diba? Pabago-bago. Siya pa nga ay nagsasabi, patayin nyo na ako 1,000 times kung sinabi ko yan. Papatayin ako ni Marcos Jr., sabi niya pa. So itong tao na to, parang nagpapaawa lang to, estratehiya lang nila ito, kaya wag kayong magpakampante na ito ay hindi natatakbo bilang mayor again. The reason why ayaw nilang umalis bilang alkalde dyan sa bayan o sa probinsya o city o ano ba tawag nyo dyan, di ba? Sa Davao, sapagkat mga kababayan, mawawalan na sila ng power, mawawalan na sila ng control. At pag nawalan sila ng control, syempre, mahalungkat ang mga bagay na inilubog na nila sa limot. Diba? Mahalungkat ang mga bagay na hinahanap ng mga kamag-anak. Sabi ko nga, mark my word, lulutang ang inyong mga kamag-anak. Kaya lang ang hindi natin sigurado kung ito ay buhay. Sabi ni Bentagos, pinadalon ko sa GCash si Digonyo para lang makadalo ng scam pa. Yan lang. Diba? Jam Castillo, shoutout sa'yo. Agnes Manuel. Nandyan si Bongo at FPRRD na magbibigay ng... Correct! Diba? Sabi ko nga sa inyo pag ginusto, maraming paraan Pag ginayawan, marami talagang dahilan. Sabi ko, yung palusot lang niya kanina, hindi talaga akma tapos ito, sasabihin niya, siya daw ay hindi natatakbo. Yan ba ay totoo? Kayo naniniwala ba? Type 1, kung aatras nga ba si FPRRD bilang mayor, mga kababayan. Type 2, kung hindi kayo naniniwala. Wala bang sasagot sa tanong ko?
Sabi ko, please type 1 kung naniniwala kayo na si Digong ay aatras sa pagka-mayor. Type 2 kung hindi. O, wala naniniwala kay Digong. Diba? Literal na sinungaling. Oh. Wala yan. Hindi talaga yan aatras, mga kababayan. Eh, sabi ko nga po sa inyo, totoo pa rin. Malamang sa malamang ang sinasabi niyang count me out whenever there, if halimbawa siya ay manalo pa rin, tandaan ninyo ang kanyang running mate, ang kanyang anak. At doon sa anak niya na si Baste, ang kalaban po ay hindi naman ganon kasikat. So pag nanalo si Digong, hindi rin yan magtitake ng oath. Ibibigay niya pa rin yung kanyang posisyon kay Baste Duterte. Diba? Oh. Ang laki ng kurakot, walang pamasahe, takot ka lang sa quadco, matandang demonyo. Correct. Diba? O, ito pa mga kababayan, pag-usapan naman natin ito. Napakabilis, sabi nila.